Panginoon na tayo nabigyan ng pagkakataon na naman na magbahagi ng kanyang mensahe. Ano? At nag-iisip ako ng mensahe ko. So, naakma naman siguro itong mensahe kong ito para sa bawat isa sa atin o sa lahat. Kasi nung linggo nakatoka ako mag-message, kinausap ko si Brother Neil. Sabi ko, pauwi kami ng Isabela, Brad, baka hindi ko maharap at doon na ako attend ng worship. So sabi naman ni Brad, talagang di mapakali. Butit meron Brad na may kapalit, Nakahanap naman, nakasumpong ng ating kapatid na siya magme-mensahe. At sa mga oras na ito ay handang-handa naman tayo. So ang aking mensahe ay pinamagatang test of faith. Kung ating susuriin mga kapatid, sa physical na aspeto ng ating buhay, may iba't iba tayong test, Meron diyan physical test na nagre-review, sabi para bukas mataas ang kanyang makuha. Hindi pala alam niya kung anong test yung physical test, sa kalusugan pala yun, May mga examination sa entrance test, sa physical na aspeto ng pagtetest sa bawat isa sa atin, meron yan. Sa ating mga anak ng Diyos o sa ating mga Kristiyano, we feel this, yung test of faith na ito, ang ating pananampalataya. Hindi lang sa mga naglilingkod, sa mga preacher na mga kapatiran natin o tayo, kundi lahat ng mga Kristiyano ay nasusubok sa kanilang pananampalataya o sa ating pananampalataya. Ngayon ay malapit na, na kalagitnaan ng taon, May 12, ang bilis ng oras, ng panahon, Continue pa rin tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Una, transform. Ano nga ba ito? Mag-iba. Bakit tayo dapat mag-iba? Kung tayo, mga kapatid, ay pumopokus lamang sa mundong ito, ay tayo ay kumbaga walang kapag-asa. Sabi nga sa Romans, may sunulat Apostle Pablo, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kung nakakalimutan natin dapat tayong mag-impok dito sa mundo, ay hindi naman masama mag-impok ng kayamanan, Hindi tayo masamang gumamit ng mga materyales upang sa paglilingkod natin sa ating Panginoon Diyos. We need this also. But, wag tayong dumepende lamang sa mundong ito na temporary o temporal lamang. We need to choose. Ano nga bang gusto ng ating Panginoon Diyos? It is godly pattern, yung kanyang pattern na siya ay ang kagustuhan niya masunod at hindi ng ating kagustuhan. Nung tayo ay wala pa sa pagiging isang Kristiyano, wala sa atin ito, yung godly pattern. Ang pagkaalam lang natin ay nabubuhay tayo para lang sa mundo o para sa ating pamilya lamang. Pero hindi, may dapat tayong sundin na pattern na inuutos ng ating Panginoon Diyos. Mas lalong itong iwasan natin, yung worldly pattern, na pagka naimpok natin ito sa mundo o napagtuunan natin ng pansin, ay malilimutan natin yung gusto ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga din dyan, then you will be able to test and approve what God's will is His good, pleasing, and perfect will. Sabi, good, kabutihan nito, pag godly pattern, pleasing, kaaya-aya. At ito ay perpektong kagustuhan ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga nasusubok tayo sa ating pananampalataya. Kung nag-iba nga ba tayo ng ating pattern, nag-transform ba tayo by renewing of our minds o your mind sa ating pag-iisip. Number 2, example, halimbawa. Sa pananampalataya natin, marami tayong nasusubukan, Tumatatag tayo sa ating pananampalataya. Hindi porket anak tayo ng Diyos ay hindi tayo makaka-example o makakaranas ng pagsubok sa ating buhay. Many biblical characters are found in the Bible. Marami, kung babasahin natin back to back, ang Old at saka New Testament, at maraming salamat niya kay kapatid na siya, natuturuan ng ating mga anak, ng mga kabataan, na bata pa lang, alam na nila kung sino-sino yung mga biblical characters sa Bible. Even though ako ay ganun din, isang produkto ng Sunday school ng bata ay dinadala ako ng aking magulang
upang turuan ng Bible, Sunday School, at hanggang pagtanda ko, kaakibat ko po yan. Marami tayong natututunan. Sabi nga, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Totoo yun. Set many examples na may mga mabubuti na pwede nating tularan at gayahin, at may mga masasama naman na dapat nating iwaksi o iwasan. To the word of the Lord. Maraming mga halimbawa sa paglilingkod sa Diyos. Yan nga yung pagbabasahin natin yung sa New Testament, Hebrew 11, Hall of Faith yan. Sa mga lingkod ng Diyos na nagsipaglingkod. Babasahin natin ang buong chapter na yan. Napakadami nila. Sabi nga si Cain nga doon ay si Abel. Na sinasabi doon na magandang halimbawa ng pananampalataya, si Moises, Abraham, at marami pang ibang mga ginamit ng Diyos. Patay na sila pero parang nagsasalita pa sa panahon natin ngayon. Bakit? Sa mga ginawa nilang paglilingkod o pagpapakita ng kanilang pananampalataya, bagamat maraming test, pagsubok, si Moises, hindi siya masyadong masalita. Eloquent siya sa pagsasalita, pero anong sabi ng Diyos? Nandyan ang iyong kapatid. Maraming alibay si Moises para hindi siya pa manguna sa bansang Israel, sa Old Testament, sa mga Israelites. Pero, kinasangkapan siya ng Diyos upang ipagpatuloy na maitakas from the bondage of the slavery ng mga Egypto sa mga Hudyo na ginamit si Moises. The greatest example para sa ating mga Kristiyano na sumusunod sa ating Panginoon Diyos ay ang ating Panginoon Jesucristo. Jesus Christ is the greatest example of all. Wala kang buhang sa kabigin na ang Panginoong Jesucristo, the best talaga na example o halimbawa. Number 3 o letter S, stewardship. Anong ibig sabihin niyan? Matthew chapter 25 verse 14 to 30. Kung babasahin natin yan, the parable of the tenants. Talents. Talents. Yan yung binigyan ng 5. Sabi dito, the amount given is based on its steward's ability. May 5 pinagkalooban ng talento, may 2, at may 1. Pero anong ginawa ng 5? O yung 2 binigyan ng maraming talents. The first to understand the instruction and the character of their Lord. Napansamantalang umalis, pinagkalooban sila ng talents. Yung 5, nagkaroon na ng 5. At yung 2, nagkaroon ng 2. Ngunit may 1. Binigyan ng 1. Anong ginawa niya sa 1? Natakot siya, Fear and mistrust of his Lord motivate the returns of the original amount. Yung isang kanyang pinagkaloob ng kanyang Lord o talent, isa pa rin tinago niya, natakot siya. At sinoli niya, pagdating ng kanyang amo, sinoli niya, isa pa rin. He buries the money in the earth and returns the original amount. The profitable stewards are praised, given increased responsibilities, and invited to enter into their joy of their Lord. Natuwang ang kanilang master o Lord. Ganyan din po sana tayo sa panahon natin bilang isang Kristiyano o sumasampalataya sa ating Panginoon Diyos. Stewardship tayo sa gawain. Kung bigyan tayo ng talents, maraming talents. Ini-improve ni Brother June. Natutuwa nga ako. Yung mga kabataan noong maliliit pa, ngayon napapakinabangan na sa iglesia ng ating Panginoon Diyos. Sa pagsosong lead, pagpe-prayer, hindi lang tayo mga matatanda na sa iglesia natuturuan. Balang araw, siguro mga anak din natin o mga anak ng mga lalaki ay mangunguna sa simbahan, tuturuan po natin sila mag-pray, mag-song lead, mag-Bible study. Profitable sa gawain ng ating Panginoon Diyos yan, yung pananampalataya natin, hindi lang tayo stagnant. Kumbaga, natutuwa nga ako pag yung may gripo, yung gripo namin sa baba, hindi ko pa naayos, pumapatak-patak. Pagising namin sa umaga, puno na yung timba. Parang ganun yung ating pananampalataya, gawain natin sa Panginoon Diyos. Di natin nakikita na maraming nakikita yung influence ito sa bawat isa sa atin, lalong-lalo na sa ating pamilya o sa lahat ng ating mga kapatid. Ang gawain natin pangangaral, pagtuturo,
malaking impact niyan sa bawat isa sa atin. Magpalakasan tayo kung tayo naghihina. Kaya nga gawain niya na inaatang na ating Panginoon Diyos upang ganapin natin. Thus, untrusting steward is scolded, rejected, and punished. Dapat hindi natin ma-experience yan mga kapatid, mga kaibigan. Ano? A piece of work to be done or undertaken. Apat, task. According to dictionary, a piece of work to be done or undertaken. Many task example also found in the Bible. One is the Great Commission. Ano? Alam po natin yan. Matthew 28 verse 18 to 20. Mula nung bago umakyat ang ating Panginoon Kristo, 40 days siyang naglagi sa earth nung siya'y nabuhay namang muli at itunuro sa mga apostol yung gawain na yan. Sabi, hindi lang ituro mo na manalangin, kundi sinabi ng Diyos, all, lahat, ituro. Ano? Wag tayong mag-iiwan ng ibang ng turo ng ating Panginoon Diyos na hindi natin tuturo. Lahat, all. Ano, mga aralan o iaral sa lahat ng kinapal o sa buong mundo. Ano? O sa lahat ng mga taong hindi pa alam sa salita ng ating Panginoon Diyos. Ginagawa natin ito, pangarang ng ating Panginoon Diyos sa lahat upang malaman po ng lahat ang katuruan. Kaya nga patuloy tayo sa pag-aaral. Hindi nang alam ni Brother June o Brother Neil ay alam ko. Hindi nang alam nila ay alam nilang lahat. Patuloy tayong mag-aral. Yan, forgiveness. Napakahirap pag may isang tao na nahagawa ng kasalanan, napakahirap magpatawad. Sabi diyan, forgiveness is a final form of love. Bakit? Kasi pag napagpatawad niya, parang teleserye, dramatic. Talagang luluha ka na napatawad. Gagaan ang pakiramdam. Ephesians chapter 4 verse 31 to 32. Ano nga ba ang sinasabi diyan? Ephesians 4, 31-32. Basahin po natin. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at paglilibak ay mag-alis nawa sa inyo. Patiin ng lahat na masasamang akala. Verse 32, at magagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin na mga patawaran kayo sa isa't isa, gaya naman nagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Napahagaan ng mabuhay sa mundo nang walang kinikimkim sa puso. Ang sarap mabuhay. Matutulog ka, pipikit ka na lang, gigising ka na maaga, nang walang nasasaktan. Kaya nga tayo nananalangin para humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon Diyos. At ganoon din, mapagpatawad tayo sa mga tao nagkasala sa atin at ganoon din po sila na tayo patawarin nila. Tapat naman ng Diyos na patatawarin tayo. May ginawa nga siya upang tayo ay mapatawad sa ating kasalanan. Sabi diyan, Hebrew chapter 8 verse 12, yan yung ginawa ng ating Panginoon Diyos. For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. Bakit? Sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Jesucristo. Forgiveness or forgiving to each other. Magpatawaran tayo sa isa't isa. Matthew chapter 18 verse 21-22. Then Peter came up and said to him, Lord, how often shall my brother sins against me and I forgive him? As many as 7 times, 7 times daw. Jesus said to him, I do not say to you 7 times, but 70 times 7. Napakadami. Hindi lang pwedeng magpatawad. Maraming beses ka magpatawad. Napahagaan. At masarap mabuhay sa mundo nang walang inaagrabyado o walang kasalanan. Lalakad ka dyan sa daan na nakatingala, hindi nakayuko o nagtatago. Kasi baka may ginawa siyang kasalanan sa kanyang kapitbahay, kapamilya, kaibigan. Dapat forgiving o forgiveness tayo. Next, natetest sa ating pananampalataya bilang isang Kristiyano. Attitude. Ano nga bang meron tayo dapat na attitude? Sabi diyan, a settled way of thinking or feeling about someone or something. Typically one that is reflected in a person's behavior. Sumasalamin sa pagkatao ng isang tao. Like yung pag-uugali na meron ng Panginoong Jesus. Bakit ba merong ugali? O pag-uugali meron ng ating Panginoon Kristo? He died on the cross, a man who was ridiculed, shamed, betrayed, mocked, hated, despised, and maligned, yet without fault.
Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, makita din po sana ang pag-uugali sa ating mga tumanggap at sumusunod sa ating Panginoon Diyos. Hindi lang kapag may nakakita, kundi dapat nga yung mga lang nakakita, gumagawa tayo ng gawain ng ating Panginoon Diyos. Hindi lamang tayo pakitang tao, bagkos makita sa ating buhay ito sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Napakasarap talaga niyan. Sasabihin, uy, napakaganda naman ng pamumuhay ni Brad Neil o Brad Jesse o Brad June o Sister Tess o Sister Chona, Sister Sheila. Ano nga ba kayo? Anong religion nyo? Kristiyano o Church of Christ? Wow, ganun pala ang Kristiyano. So nakikita ang gawain. Sabi nga na Apostle Pablo, 1 Corinthians chapter 4 verse 8 and 9, Paul said, we are pressed on every side by troubles, but we are not crushed. We are perplexed, but not driven to despair. We are haunted down, but never abandoned by God. We get knocked down, but we are not destroyed. Ano? Knockdown, di ba? Yung sa boxing, pag natumbang-tumba ka, pero hindi ka nadi-destroy, ano? Tayong Kristiyano, ganun. Kahit na problema tayo minsan na dumadaan sa ating buhay, lubog na lubog tayo, pero nandiyan ang Diyos, pinapanalangin natin, gumagaan ng ating pakiramdam. Ano? Nawawala ang hirap o hinanakit natin, lalo-lalo nawalan tayo ng mahal sa buhay. Napakasakit, ano? Talagang parang pagsisisihan natin, pero panandalian lamang ito. Na lahat naman tayo, alam nga natin, ito nga yung tanong na, alam natin na hindi natin alam. Ano nga ba yun? Yung alam natin na hindi natin alam. Alam natin tayo mamamatay pero hindi natin alam kung kailan. Pero tinusubukan tayo ng ating Panginoon Diyos sa ating gawain. Ano? Sabi nga na Apostol Pablo, yan, no? Napakarami niyang naranasan. Troubles, trust, perplexed, despair, down, but not abandoned by God. Hindi siya abandonan ng ating Panginoon Diyos. Tinutulungan siya. Nung siya ay nabubuhay pa, nagtuturo. Kaya nga may first missionary journey siya, second missionary journey, at third missionary journey hanggang sa kanyang kamatayan. Nakayanan niya. Sana tayo sa buhay natin to, bago tayo mawala sa mundo, may attitude tayo na pag-uugali na katulad ng kay Apostol Pablo din, na kanyang sinasalamin sa pamagitan ng ating Panginoon si Kristo. Next, integrity o integridad. Walk as children of God. Lumakad tayo na anak ng Panginoon Diyos o anak o Kristiyano, no? Sumusunod sa ating Panginoong Yesu Kristo. Proverbs chapter 10 verse 9. Whoever walks in integrity walks securely. Sabi diyan. Napakaganda, no? Integridad. Walks daw tayo na securely tayo. Naglalakad tayo na secure. Example, si Job. Ano nga ba ang naranasan ni Job? Job chapter 2 verse 9 and 10. Sabi nga sa buhay ni Job, life of Job, bankrupt. Ano yung bankrupt? Yung hindi zero lang. May utang pa yung bankrupt. But one is hope. Anong kanyang pag-asa? Sa buhay ni Job, ginawa na siya ng kanyang asawa, namatayan siya ng anak, nawala ang kanyang ari-arian, nagkaroon pa siya ng sakit o bulutong sa buong katawan. Napakasakit, ano? Kung mapaso, masugot ka lamang, napakasakit na sa katawan. Yun nga, yung buong katawan mo, uupo ka, may pigsa, masakit yun, ano? Pero yung bukol-bukol na mayroon si Job, napakasakit. Pero meron siyang pag-asa na nakita. May liwanag. Parang may liwanag siya nakita, miracle, ano? Ang ating Panginoong Diyos. Hindi niya itinakwil. Kahit na hirap siya sa buhay. Challenge. Because Job ay nakakita ng matatag na pananampalataya. Test of faith. Kung siguro tayo nakaranas nun, napakasakit. Siguro, sasabihin natin, malamang, hindi tayo mananampalataya na sa Diyos. Pero hindi. Binigyan ng example si Job sa atin upang gaano man kahirap ng pagsubok, panandalian lamang yan. Paghihirap lamang yan. No man experience of no problems. Lahat ng mga tao naka-experience yan. Sabihin nyo sa akin, Brad, sino ang may hindi naka-experience ng problema? Napakaganda, sa buong mundo ngayon, dito sa mundo natin, naka-experience. Mismo ang ating Panginoon si Kristo, naka-experience ng problems. Yung pagkamatay niya, bago siya mamatay, napakasakit nun. Apostle Pablo says, iwan natin ang problema. Bakit dapat natin iwanan ng problema? Tumakbo tayo sa ating buhay o sa ating Panginoon Diyos. Walk as children of God. Tanggalin natin yung problema para makatakbo tayo ng mabilis.
Kapag dala-dala na natin ang problema, makakatakbo ka ba ng mabilis? O may dala kang mga bagay? Halimbawa na sa physical na aspeto, tatakbo tayo ng marami tayong bag. Kumpara sa tumatakbo na walang dala-dalang bag, sino mas mabilis? Yung may mabigat na dalang pasakit na bag o yung walang bag na makakarating sa kanyang paroroonan? So sabi ni Apostol Pablo, tumakbo tayo sa Hebrew chapter 5 verse 8 and 9. Iwan natin lang, tumakbo tayo para sa di tayo mabigatan and being made perfect and become the author of salvation ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga sa kasabihan, if you have a problem, don't say to God. Instead, God, I have a big. God, hey problem, I have a big God. Yung pala, sorry, ulitin ko. If you have a problem, don't say to God that God, I have a big problem. But say, hey problem, I have a big God. Yung pala, okay? Medyo nagka-gulo-gulo. Pero yun na, naayos natin. Okay? So, time. Sa panahon natin ngayon, the Bible has different perspective about time. Pero ang napakabilis ng panahon. Ano, sabi nga ng anak ko, panganay ko, si Kuya Angelo, Daddy, gano'ng katagal ang first century? Sabi niya, matagal na yun, anak. Pero parang ang bilis lang sa kanila kasi, ano, sa mga bata, sa isip ng bata, parang ang bilis lang ng panahon. Pero sa pag-aaral natin, napakatagal na. Anong year na ngayon, Daddy? 20th, first century na. Ganun. Matagal na yun, anak, sabi ko. Para alam niya, may perspective siya about time, sa oras. Sabi nga dyan, sa Greek word, Chronos and Kairos. Ano pagkakaiba niyan? Chronos is about sequential time. Sequence, yung chronological, yung pagkasunod-sunod mula sa nilikha ng Diyos ang mundo hanggang sa panahon natin ngayon. At hindi pa nga tapos eh. Sabi sa pag-aaral natin, nung nakaraan, yung bilog, sabi ni Brother June, tapos na yung patriarchal, mosaical, Christian, hindi pa tapos. Ano? Matatapos yan pag dumating ng ating Panginoong Yesu Cristo. Chronological yung Chronos. Kairos is about the right season or occasion. Appointed time in some Greek dictionaries. Jesus came into the world on Kairos time, precisely the right time. Dumating ang ating Panginoon Kristo, ang akma, right time. Sabi ko nga nung nakaraang message, kapag dumating siguro sa panahon natin ngayon, siguro maraming hindi maniniwala, lalong-lalo na sa ating Panginoon Kristo. Mga teki na tayo eh. Ano ba pinagsasabi? Isa nga sa mga Facebook, kung manonood tayo, mga viral, para iba, mga totoo, parang iba, peke lang, Kaya titingnan natin kung totoo or hindi. First Peter chapter 5 verse 6 to 10. Ano nga bang nasusulat diyan o nasasabi ni Apostol Pedro? Basahin po natin. First Peter chapter 5 verse 6 to 10. Kaya ako'y magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan, na inyong ilagak sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y pinagmamalasakit niya. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng leong umungal, ay gumagala na humahanap na masisila niya. Na siyang labanan yung matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid at nangasa sanglibutan. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang kalalhatian kay Kristo pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Panandalian lamang yun. Diba? Sinabi ni Apostol Pedro, ang ating Panginoon Diyos ay tutulong sa test ng ating pananampalataya o test of our faith. Pinakita niya diyan sa kapanahunan at di kapanahunan. Dumarating at dumarating yan. Pero dapat lagi tayong handa pag dumating yan. Maging matatag tayo. 1 Timothy chapter 4 verse 2. Basahin natin. Kinagbilin ni Apostol Pablo kay batang Timoteo. Sabi diyan, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, sumuwata ka, sumuway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinod at pagtuturo. Sa lahat ng kapanahunan. Mainit man ang panahon, summer man, tag-ulan man, tag-araw, patuloy pa rin tayong mangaral. Hindi natin alam, baka nalalapit ng pagdating ng ating Panginoon Jesucristo, lagi tayong
handa, parang Boy Scout, ano? Hindi natin alam kung kailan lamang, pero lagi tayong handa mga Kristiyano. Next, heart. Ano nga ba ang meron dapat tayo na puso sa ating pananampalataya? Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Tiwala tayo sa ating Panginoon Diyos. Huwag tayo dumidepende lamang sa sarili natin. No? Next, Matthew chapter 5 verse 8, blessed are the pure in heart, for they will see God. Sana balang araw lahat tayo mga kapatid, napakasarap na makita natin ang ating Panginoon Diyos. Bagamat maraming pagsubok, test sa ating pananampalataya na makayanan natin, dapat maging matatag at hindi tayo mawawala sa iglesia ng ating Panginoon Kristo. Parang yung kawayan, pag bumabagyo, di ba napakatibay, gumagano lang, pero hindi napuputol. Yung mga matatatag nga ng mga puno, mga nara, minsan mga mangga, natutumba pa, malalaki. Pero yung kawayan, maging ganun sana tayo. Dumating man ang unos, pagkataas ng unos, nakatayo pa rin. Napakainam. Ano? Matthew chapter 22 verse 37. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Lahat, mahalin natin ang ating Panginoon Diyos. Sapagkat mamahalin tayo din lalo ng ating Panginoon Diyos. Kaya sarap magtrabaho o mag-work sa gawain ng Panginoon kung may puso tayong mapagpakumbaba at dalisay na paglilingkod. Conclusion. T, transform. E, example. S, stewardship. T, task. O, F, forgiveness. A, attitude. I, integrity. T, time. H, heart. Ano nga ba ang mababasa natin? Test of faith. Muli, magandang gabi at maraming salamat mga kapatid.